Mga balita sa buwan ng Nobyembre. Kasabay natin sa pagpanday ng mga balita sa News and Information Center si Kaperinikong Jake Tirago. Nandun si Kaperinikong Patyudan sa ating News and Information Center. Samantala magtungo tayo sa buwan ng Nobyembre 2023. Kasabay natin sa pagbabalita sa Print and Broadcast Academy si sa periodikong Franz Albert Alejandro. Albert, magandang umaga. Please go ahead. Basta Barreta. Nakareport tulos sa radyo. Periodiko. Year End Review. Year 7. Narito ang malaking kaganapan sa buwan ng Nobyembre. Buwan ng Nobyembre nang matagumpay na binuksan ng publiko ang Christmas Village na matagpuan sa West Garden Phase 2 subdivision sa Barangay Bigaa, Bayan ng Birac. Ayon kay William Aldea sa panayam ng radyong periodiko, welcome ang mamayan na gustong bumisita upang saksiyan ang magandang Christmas design sa bawat kalye at bahay na pinaghandaan ng mga residente. Ikinagalak naman ng mga homeowners ang naging inisyatibo ng opisyal dahil sa kanilang kaprederi asa sa kabayan. Sa bang ito, inahayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na aprobado ang 30 pesos wage hike sa Calderera, Bicol at Eastern Visayas na kung saan ang 30 pesos hike ay magdala sa bagong minimum wage rate sa Bicol sa 395 pesos. Ayon kay Board Secretary Franz Ocmer, ang wage increase order ay bunga ng malugong deliberasyon at public hearing ng board kasabay ang ibang mga nasa labor section. Samantala sa bang ito, mainit-init na usapan sa lawigang pantukol sa pagmimina. Matandaan na bisa Provincial Ordinance No. 025/2023 na pinamagatang an ordinance temporarily suspending the implementation ng Provincial Ordinance No. 006/2013 entitled an ordinance declaring the province of Catanduanes a mining-free zone to allow small-scale mining of coal only ay pinahintulutan na magkaroon ng small-scale mining operation ng coal sa Catanduanes sa loob ng isang taon simula Oktubre 12, 2023 hanggang Oktubre 13, 2024. Matapos na paglabas nito ay marinig, inahayag ng Diocese of Birac ang maiklit na pagtutol nito sa anumang pagmimina sa lawigan ng Catanduanes na kung saan inilabas ng official statement at open letter sa sangguniang panalawigan sa pagmumuno ni Vice Governor Peter Cua. Inihayag ni Bishop Manolo A. de los Santos, TD, ang pagtutol ng simbahang katoliko sa pagmimina at pag-aproba ng SP sa panukalang suspendihin ng isang taon ang kasalukuyang mining free ordinance ng lalawigan. Naging sorpresa sa mga katanunganon ngayong buwan ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Sa kanyang pagbisita ay namagi ng tulong mula sa Assistant to Individual in Crisis Situation or AICS na nakalagang 1.5 million sa mga anak ng magsasaka at abaka farmers. Matapos ito ay nagtungo ang dalawa sa eskwelahan sa Catanduanes na kung saan isagawa ang pagtatanim ng puno at ipinamagi ng pagbabagong bag sa mga mag-aaral. Ang pagbisita ay pagbahagi ng ika-88 anibersaryo ng Office of Vice President. At yan ang malaking balita sa buwan ng Nobyembre para sa Bicol Periodiko Year End Review. Ito po si Radyo Patrol, Franz Albert T. Alejandro, nagbabalita para sa Radyo Periodiko. Year End Review. Year 7. Basta Barreta. Nakareport tulos sa radyo. Periodiko. Maraming salamat Kaperiodikong Franz Albert Alejandro sa detalye ng mga balita sa buwan ng Nobyembre.